3H, himala, hiwaga, hinagap, bilang 42. Sa araw na ito ay meron kaming kapitbahayan na namatay. At pinuntahan ko ang tirahan nila, pero hindi pa pala na dadala doon ang bangkay sa bahay nila. Pagpasok ko sa bahay, may nakatirang tikbalang sa kanila na hindi naman nila napupuna. May binabantayang kayamanan ang nasabing tikbalang. Kayamanan na ibinaon nung panahon ng Hapon. At mayroon pa rin mangilan-ngilang Hapon doon sa nasabing lugar. Ibig sabihin, hindi pa sila naka-crossover. Iniisip nila na panahon pa rin ng giyera at nagbabantay sila sa lugar. At ang mga ibinaon na kayamanan ay pagmamay-ari nung nasabing opisyal na itinalaga sa buong lugar na ito ng siyudad ng Caloocan na noon ay probinsya pa ng Rizal. Ano ba ang kinalaman ng treasure, tikbalang o kapre o uger o chini? Sila kasi ay ang talagang may-ari ng treasure. Pag inanalyze natin, kung ang treasure ay 6 feet below, sila ang may-ari. Kung above 6 feet, tao may-ari. Kadalasan, ang mga treasure na ibinabaon ng mga Hapon ay may kasamang mangkukulam o black magician o isang Shinto priest na nagcha-chant siya ng mahiwagang chantings na isinasara niya ang realm na yun. Kung siya ay magician, ang mga nandoon ay mahiwaga. Posibleng hindi makita ang nakabaon, kalakal. At yung mismong pare o Shinto priest o kung hindi man isang black magician ay nandoon pa rin. Ang ibig sabihin, malaking halaga ang nakabaon sa nasabing lugar. Maraming nakabaon na buried treasure sa buong Pilipinas. Panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ni Limahong, napakarami. Kung saan-saan sa panig ng mundo o sa panig ng Pilipinas. Sa amin na may kakayahang makita ang mga nasa ilalim, wala naman din kaming kakayahan para palutangin ang nasabing kayamanan. Kaya, kailangan pa rin ang physical aspect. Kailangan bungkalin, kailangan hukayin, kailangan balikan yung black magic na yun or i-ritualize o ang tawag ay diskomunyon. Kayo po, nakaranas na ba kayong mag-treasure hunting? Nakakuha po ba kayo?